Sa video ito ay ating ibabahagi yung mga karanasan na natin sa pagtatanim ng mais. Kung gusto nyong matunghayan, malaman, tapusin nyo po ang video ito. Marahil marami sa inyo yung mga gustong sumubok magtanim ng mais o matagal na nagtatanim ng mais pero hindi pa rin dumadami ang ani at hindi pa rin umuunlad yung inyong pagsasaka. Tapusin nyo po yung video ito at panoorin nyo iba pa natin mga video para magkaroon kayo ng kaalaman, magkaroon kayo ng mga matututunan para may apply po ninyo sa inyong mga pagsasaka, especially sa pagtatanim ng mais, palay, gulay at ano pa mang mga tanim. Dahil kung ating pag-aaralang maigi yung pagpapalaki, pag-aalaga ng mga halaman, kikita po tayo at tiyak na uunlad po ang ating buhay magsasaka. So wag kayong aalis, ipagpatuloy nyo po ang panonood sa ating kasi bago pa tayo nagtanim, bago po natin pinasok yung gawain ito, nagbasa-basa po tayo dahil pag hindi tayo o kulang po tayo sa kaalaman, malamang tayo po ay atras, tayo po ay susuko at tayo po ay mawawalan ng pag-asa. Pero sa pamamagitan ng pagbabasa natin, lumakas po ang ating loob, nagkaroon po ng tibay ang ating pakikilaban dahil kahit tayo malugi, hindi tayo sumusuko, nagpapatuloy po tayo at hindi po natin inuurungan yung mga problema. Tunghayan nyo po yung ating kasaysayan, yung ating istorya kung bakit tayo nakarating sa ganitong sitwasyon ng pagtatanim at sitwasyon na rin bilang magsasaka. Nakikita nyo po ulit yung ating mais. Wala po yung pinag-iba sa una nating mais na itinanim noong November. Tinanim po natin yan noong April 5 at napakakapal dahil lahat ng mga nagkalat na buto noong nagpa-harvester po tayo ay tumubo at yan, hindi na natin binunot, hinayaan na lang po natin na lumaki dyan, kaya napakakapal ng ating mais. Titingnan po natin kung bubunga yung mga tumubong yan. At nakita ko naman na medyo malalaki yung kanilang mga puno. So posible magkakaroon siguro sila ng maliliit na bunga. Titignan po natin kung ano yung outcome. At nasabi ko po sa inyo na ating ikukwento yung kung paano tayo nagsimulang magtanim ng mais. So kung gusto niyo rin pong malaman na kung ano yung ating pinagdaanan, tuloy nyo pong panonood at tapusin nyo po ang video ito. Tayo po ay nagsimulang magtanim ng yellow corn. Dati ang tinatanim lang po natin yung mga yung mga white corn, yung mga nilalaga ba. Ang uso pa noon ay yung mga puting mais na yung pwedeng gawing bigas, pwedeng nilalaga tapos ibinebenta. Yun po dati ang ginagawa natin, tinatanim natin. Pero nung nauso po itong yellow corn, tayo po ay sumubok na nagtanim ng mais. Sa abot ng aking tanda o kaalaman, tayo ay nagsimula nung 1988. So tingnan niyo po, 1988, tayo ay 18 years old that time. At ngayon ay 2025 na. So makita nyo kung gaano na tayo katagal. Pero hindi po tayo diretsong nagtatanim. Nag-stop po tayo ng pagtatanim ng mais. Pero tinuloy ng tatay ko, pero tayo pumasok tayo sa pagtuturo, kaya nag-stop po tayo. That was 1996 na po nung tayo huling nagtanim ng mais. At alam nyo, during that time, 1988 to 1996, ang mga mais noon ay yung mga San Miguel, SMC, Cargill. May mga pioneer na noon pero mangilan-ngilan pa lamang. Ang sikat noon yung San Miguel or SMC. Yung mga mais na yon ay hindi pa kagaya ngayon na BT corn. Yon ay nisprehan para mawala yung stem, yung corn borer, iba pang mga uod noon. Noong mga panahong yon, talagang hirap kami sa pagtatanim ng mais.
halos ang inaani lang namin sa isang hektarya, mga 4 tons lang yata o wala pang 4 tons. Kasi ang pagtatanim noon, hindi pa kagaya ngayon na pwede mo na siyang isprehan ng glyphosate na hindi mamamatay yung mais. Noon, para mawala yung mga damo sa mga maisan, kailangang padaanan ng araro sa gitna ng mais para mamatay yung damo. So kapag pinadaanan natin ng kalabaw yung mga gitna ng mais, tignan nyo, ang lalapit yung ang lalapit ng distansya ng mais. So pag ganyan, pinadaanan mo siya ng kalabaw sa gitna, maraming mapuputol, maraming masisira. So ngayon, ang masisira na lang dyan, kung halimbawa magkaroon ng malakas na hangin o ano yung sisirain ng uod, sisirain ng hangin, pero marami na tayong mga ginagawang mga pamamaraan para tumibay, gumanda yung mais. So ang nangyari nung mga panahon na yon, dahil ang pang-control lang noon ng uod ay spray, yung lanate, tapos doon sumikat o doon nagsimula yung mga Puradan at Regen na granule na yan na ginagamit sa pang-control lang. yung pang-control ng uod noon ay yung spray, pero doon nagumpisa yung Puradan at saka yung granule na ginagamit. So nung una nagamitin yan, talagang napakabisa nung granule at saka yung Puradan na yan. Isang lagay lang na yan so siguro nilalagay yung Puradan na yon o yung granule na yon sa stage ng mais na siguro sa mga 20 mula mga 30 hanggang 40 days ng mais nilalagay na yon para eksakto pag namulaklak yung mais nandun yung bisa ng Puradan. Saka maganda ang mais na nalalagyan ng Puradan at saka Regen noon na granule, hindi siya talaga inuuod. Ngayon hindi na pwede na yung lalagyan mo ng granule yan, yung fall armyworm, hindi po kayang puksain ng granule at Puradan yung uod na fall armyworm. Saka delikado po na gamitin yun na pang spray kasi hindi ko alam kung anong laman ng granule na yon at yung Puradan dahil napakadelikadong pang spray. So nung mga panahon na yon, hindi pa lumilitaw yung BT corn. Lumitaw yung BT corn yung year 2000. So nung mga panahon na 1988 to year 2000, ang aming mga ani noon talagang 5 tons, 4 tons, ganun lang, napakababa. Pero nung dumating itong BT corn, dumating itong mga makabagong technology ng pagmamais, dumating itong BT corn na hindi na inisprehan, glyphosate resistant din siya, so tumaas yung ani ng mais. So nagsimula nang makaani kami ng 8 tons, 9 tons, hanggang sa umabot sa 10 tons yung per hectare namin ng mais. So pero alam nyo, nung bumalik ako sa pagmamais ng mga year siguro itong mga later part na 2018 ganyan, 2019, kasi nung 2012 ang mga tinatanim ko lang doon puro sili, yung mga talong. So hindi muna ako nag-focus ng mais. Pero nung nakita ko na kapag ako nalulugin sa sili at sa talong, walang pagbabawian, so doon ako nagkaisip na subukan ko nga yung mais. So nung una, hindi ko pa rin maibalik yung dating ani namin noon ng mais na umabot ng 10 tons, kasi itong lupa namin noon talagang depleted na, wala nang nutrients, talagang hindi na rin maganda yung performance ng aming lupa. At noon nagtatanim kami isang beses lang, kasi kapag ito idodoble mo, hindi na maganda yung kanyang outcome. Hindi kagaya ngayon na simula 2012 up to present, sinubukan kong gumamit ng probiotics, itong microorganism, yung laman ng tricky fertilizer. Kaya ito yung outcome, naging maganda yung lupa, na bumalik yung mga bulate. At ito, tingnan nyo, pangatlong tanim na natin ito. Una nagtanim tayo ng palay, then noong November nagtanim tayo ng mais.
ito yung nagtanim ulit tayo ng mais. Pagkatapos nito, sa August, magtatanim ulit tayo ng palay. So kung titignan nyo, wala pong pahinga yung ating lupa. Tuloy-tuloy po siyang tinatamnan natin. So anong ginagawa natin? Lagi tayong gumagamit ng probiotics, yung tinatawag ng lactobacillus, na yun ang laman ng tricky fertilizer. Kaya lagi nating iminumungkahi na gumamit kayo ng ganon para gumanda ang inyong lupa, tumaas ang inyong ani. Para pag i-boost nyo siya, i-boost nyo yung tanim, gagamit kayo ng power grower, anaa, heavyweight tandem at iba pa, kayang-kaya niya dahil nandun yung mga microorganism na tutulong sa lupa para ito ay gumanda. So mula nung tayo ika-apat na nating taon ngayon na nagtatanim ng mais na dire-diretso, so hindi nagbabago yung performance ng lupa. Sa ating mga katabi, hindi maganda yung kanilang mga mais. Sa mga katabi natin dito, hindi maganda. May maisan din doon, kaya lang hindi ganito kalalaki. Ito kasi nung naulanan na yan, talagang lumabas yung parang activated na ulit yung mga microorganism. Kaya yan ang ginawa nila sa mais, napaka tatangkad ulit. So siguro sa tansya ko, itong 82 na ito, ang ganda kinumpare ko ito sa NK6410. Malayong maganda itong 8282. So titingnan natin yung outcome ng bunga, kung ganun pa rin yung ganda at laki ng bunga. Yung 6410 natin, talagang hirap siya sa mainit, talagang nahihirapan siyang lumaki. Pero ito yung 8282, though mahirap lang ang puksain yung fall armyworm, talagang ang ganda yung kanyang bulas, talagang ang lalaki. Aabot ito ng 9 feet siguro. 8 to 9 feet ang tansya ko dito kasi 42 days pa lang ang lalaki na 6 feet na yung taas ng mais. Ganyan kabilis lumaki nito kasi 3 beses na itong naulanan. So ang ating ginawa, hindi tayo sumuko, hindi tayo parang napagod sa paghanap ng solusyon. Patuloy nating tinitingnan kung anong pwedeng idagdag, anong pwedeng gawin para gumanda yung lupang tinatamnan natin. Sa aming ngayon organization, yung Global Farmer Network, amin na pong inilunsad yung regenerative farming. Kaya isa sa ating ginawa para sa regenerative farming, yon paglalagay ng microorganism para lumago, dumami yung mga organism sa lupa at gumanda ulit yung lupa. Bumalik yung mga crickets, bumalik pa yung mga ibang mga naninirahan sa lupa dahil sila yung tumutulong para gumanda yung lupa Dahil sa paggamit ng abono, unti-unti silang nawala. Sa paggamit ng mga pamatay damo, unti-unti silang namatay. Kaya kailangan na i-regenerate natin. Parang ibalik natin yung dating ganda ng lupa. So nakakatulong po yung paggamit natin ng tricky fertilizer. So yung mga ibang na magsasaka, nakakakuha pa rin ng gaya na nakukuha natin. Kaya lang dumadami yung kanilang mga fertilizer, dumadami yung kanilang mga ginagamit. Hindi kagaya natin na talagang steady lang yung 10, at ang ginagawa natin, dinadagdagan natin ng booster, yung mga power grower, anaa at heavyweight tandem, plus yung ating pang-maintain na 3K fertilizer. Yon ang ating ginagawa. Kaya makita nyo ang ating mais, ang ating mga halaman ay napakaganda dahil maintain po natin sila. Nung ito'y sinasaka ng aking tatay at nag-second crop siya, para hindi halos lumalaki yung kanyang mais na hanggang bewang ay namumulaklak na. Pero ang nawalan tuloy ako ng parang pag-asa noon nung nakita ko ganun. Pero iniba ko yung pamamaraan, iniba ko yung mga activities dito, kaya itong nangyari. Pwede pala siyang ibalik sa dati sa pamamagitan ng paggamit ng mga microorganism na nakakatulong para gumanda yung ating tanim. So hulaan nyo nga kung ilang taon na tayong nagtatanim ng mais. Tignan nyo nga kung ano na yung mga pagbabago sa ating pagtatanim ng mais. So nung una tayong magtanim ng mais, halos mayroon pang time noon nung uso pa yung
nung hindi ko pa na-discover yung Puradan na yan, yung region na yan, halos ko na wala kaming anihin noon dahil anuman yung gusto kong, yung ginagawa kong pag-spray noon sa mais, talagang tinitira siya ng uod. Pero nung lumabas yung Puradan, gumanda. Pero ngayon, mga kaibigan at mga kapatid na magsasaka, hindi na uso yon. May mga makabagong gamit tayo ngayon na ginagamit para gumanda yung ating mais. So, yung bagong 5 taon na natin nararanasan yung fall armyworm na yung corn borer kaya pa rin siyang i-control ng BT o yung biotechnology, yung organism na nasa mais, pero hindi niya kaya yung fall armyworm kasi yung organism na yan nag-activate siya bago lumabas yung bulaklak na mais. Kaya makikita nyo yung aking katabi kanina, talagang tinira siya ng uod, pero ngayon palabas na yung kanyang bulaklak, wala na yung mga uod dahil activated na po yung organism na kasali. Kaya tinatawag yung GMO, genetically modified organism, yung kasama sa mais na yan. Kaya kung minsan natatakot yung mga kumakain, yung mga European, ayaw nilang kainin yan, yung mga kumakain ng mais na yan, dahil yun nga, takot sila sa microorganism. Pero mayroon din naman tayong panglaban dyan yung ating lactobacillus na ginagamit ay panlaban sa GMO na yan. So wag po kayong matakot, marami tayong mga makabagong technology ngayon, kaya lang ang gawin natin, magbasa po tayo. So kung ano yung mga lumalabas na libro dyan sa ating video, try nyo pong magbasa kasi nire-recommend natin yan na kunin ninyo, bilhin ninyo para basahin, para gumaling po tayo. So patuloy po kayo sa pag-subaybay sa ating mga video para ma-update po kayo, matulungan ko po kayo para gumanda ang inyong ani. At tandaan, panatilihin nyo pong malusog ang inyong katawan. Iwas-iwas na po sa sigarilyo, alak, kung kayo ay may mga bisyong yan. Sa pagkain, iwasan na po natin yung mga junk foods. Ang ginagawa po natin ngayon, umiiwas na po tayo sa karne at isda. Puro gulay ang ating mga kinakain. Kaya makita dito sa ating farm, marami tayong mga tanim na bayabas, tanim na langka, tanim na iba't iba pang mga prutas para ma-maintain po yung ating lakas at sigla. Maliban sa pag-inom natin ng ating food supplement na MXT at yung ating black cumin seeds, kumakain po tayo ng mga prutas at gulay. So ituloy lang po natin yung pagtatanim para umunlad po tayo sa pagsasaka at lumaki po yung ating kita. Pag-aralan po natin yung sistema. God bless po.